beloved Pastor Randy Ilagan. Amen. Thank you po. Thank you po, Sister Bioli. Ang ating isa sa nanay ng ating attorney, nandyan din. Nakaka-bless ang ating mga kapatid sa Panginoon. We also thank God kasi kasama natin ang mga taga Teramo. Palakpakan naman natin ang Diyos, Hallelujah, So, we are belong to the great, yung malaking pamilya ng Diyos, Sila po ay nandun din, naatin din sila sa San Benedicto, and to God be all the glory, Kaya, saan man kayong panig ng Italy, maaabot kayo ng pamilya ng Adi. Hallelujah, Adi Mep. Kaya kung meron po kayong mga pamilya sa iba-ibang lugar sa Italy or Europe, we have 67 churches under by beloved, 70 na daw. Wala bang palakpakan sa Panginoon? 70 na. Tapos magse-71 pa sa Malta. Hallelujah. By faith, to God be all the glory. Amen? So, napakabuti po ng Diyos. At nagpapasalamat din po kami sa malaking ginawa ng Diyos sa lugar ng Malta. Kung mapapansin niyo po, ang inyong lingkod ay wala. Together the team, sina Brother Larry, Brother Richard, Sister Beth, Jinky, kami po ay nag-mission, vacation and mission, lagi ko nung sinasabi yun, dahil kami ay nag-anniversary, pero hindi naman po talaga yun ang main goal namin doon. The main goal namin po ay madala ang salita ng Diyos sa lugar ng Malta at to God be all the glory, gumalaw po ang Diyos. So maraming testimony, kaya yung ibang mga testimony lumalabas pag Webes, kaya kayo o kaya Martes, pumunta kayo ng Webes and Martes, makikita niyo po yung mga supernatural miracle. We are so blessed. We have 18 delegates sa Rome ng ating youth. Wala bang palakpakan sa Panginoon, At nakapaggala po, nag-service po doon. At the same time, nag-get together din ang mga youth namin. Ang nakaka-bless ang youth natin, alam niyo po ba, ang youth ay marunong na mag-seed sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Magkakasama yung mga youth. Gusto ko man pakainin ang youth, ay may naglibre sa aming youth na isa. Sabi ko, naku, kailangan. So, we are so blessed kasi nakaka-bless yung ating mga youth. Talagang sila ay, they are well-trained kung paano the power of giving. Tsaka nakita natin kung paano kabuti ang Diyos, na lagi tayo masaya nagkakaloob sa Panginoon. The same time, praise the Lord sa worship team. Grabe. Ang gagaling ng Lord sa kanilang mga buhay, talagang hindi sila nagpe-perform to worship, sila nag-worship talaga heart sa kanilang mga puso, and to God be all the glory for that. So marami po tayo na mga kapatid ngayon na nasa mission. Ang ating pong Pastor Ronald ay nasa Quinchano, si Pastor JR naman po ay nasa Viterbo. So nakita niyo po kung paano ang church ay talagang gumagawa, tinutupad ang Great Commission. Kaya patuloy po tayo, kung mapapansin nyo, may mga tayo sina-offering dyan sa mission kasi ginagamit po yan natin talaga to expand the kingdom of God. At palaki ng palaki ang gawain ng Panginoon. So, ang maganda po nito, sama-sama tayo nananalangin. Amen po ba? Say amen. Yan. So, pray po dahil maraming mapapadalas ang paglabas ng inyong lingkod para mag-mission. Kailangan po namin ang panananan. Salamat sa pastoral team, leadership team na talagang they are talagang mga men of God, men and women of God na talagang we take care sa ating bahay-sambahan. So tayo po tumayo sandali. At araw ng mga puso ngayon, So sabi ko, kahapon pala. Kasi ang alam ko kasi, araw-araw dapat merong heart day. Hindi lamang ang pagmamahalan ay dinadaloy kapag araw ng Saint Valentine. Sapagkat ang love ay it is God's command, the greatest command ng Lord sa atin ay, you shall love the Lord your God. And also, you shall love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, noong pa lamang iniutos na ng Diyos yung love, according to Matthew 22:37-39. At kaya nga po, napakahalaga na ang pag-ibig ay manatili
sa buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano, hindi lamang kahapon. Love fulfill God's greatest command. Love reflect God's nature. Love is the mark of true believer. If you love me, sabi ng Lord, do it my command. Love is strengthening relationship. Kaya mahalaga po ang pag-ibig. Pero hindi yun ang ibinigay ng mensahe ngayon ng Diyos sa akin. Although, naibigay ko na sa inyo ang mensahe ng pag-ibig, pero the greatest love na marireceive natin ay none other than yung pag-ibig ni Jesus Christ. Amen? Pero dito po ako magpapasok sa mensahe sa Romans 8:28. Pakibasa po. And I believe familiar kayo sa verse na ito. Ano? O sabay-sabay nga natin basahin. And we know, sabi niya, and we know. Oh, that all things, sabi mo, all things. God works for good to those who have being called according, Father God, we thank you for the message that you've given to us today. Thank you for your love. Thank you, Lord God, because you are working God. You are working miracle God na gumagawa ka for the good of your people and to those who love you. We love you, Lord. We are here because we love you. Kaya gagalaw ka, Panginoon, sa bawat mga purpose at layunin mo sa bawat isa na narito for your glory. Open our ear, our heart, Panginoon, to receive your message, O Lord God. Maging alulod lang ako ng iyong salita. Maibaba ang aking pangalan at maitas ang iyong pangalan, Panginoon. Huwag makita nila ang aking kahinaan kung hindi ang iyong kalakasan. At hindi kami lalabas dito pang na hindi punong-puno ng mensahe. Ipapahayag ko ang salita mo. Ikaw ang magko-confirm ng mga salita na lalabas sa iyong lingkod. For your glory. In Jesus' name, amen and amen. To God be all the glory. Yan. So, passing your seatbelt, dahil nakaupo na kayo, you are ready to receive the message of God today. To God be all the glory. Ano po? My message na pinamagatan ko pong set up for good. Wow. Naiiba, no? Set up. Para bang pag narinig natin the word set up, para bang pinagkaisahan ako, isinet up ako ng aking mga kapatid, ng ibang tao para sama-sama. The word set up means they are have a few common meaning depending on how it is used. But makikita po natin ito, the word set up, ay nakalagay diyan as none or most common form set up means the way something is arranged or organized. So kunin natin yung arrange, sabi mo arrange, organize. Ayan. Nangangahulugan ng pag-aayos o inayos o pagkakaayos ng isang bagay o mga pangyayari. That's set up. Hallelujah. And ngayong araw na ito, maaring mayroon tayong mga different idea. How about to set up? Minsan para madala natin ang mga kaluluwa sa Panginoon, we invite them to go in copy with them. So, sineset up natin to share the gospel. We organize a program para madala ang mga tao sa Panginoon. That's set up, na ginagawa natin. Pero ngayon po, makikita natin ang mensaheng ito, paano nagiging set up yung mga masasamang bagay o na-organize ng Diyos para sa ikabubuti. Hindi aksidente na narito ka dahil may nag-invite sa iyo. Hindi aksidente na narito ka dahil may mensahe ang Diyos sa iyo. And this is set up by God for your good. So, makita po natin dito, it is also a means preparation. Sabi mo, preparation. Set up to took 2 or hours. O, ibig sabihin, it took time ang set up. But ngayong araw na ito, ang mensahe na aking tatalakayin is about the lesson of the life of Paul. Ang sumulat ng Romans ay si Paul. Itong mensaheng ito ay ibinigay sa akin ng Panginoon nung kami po ay nagpunta ng Malta. At alam niyo po naman ang story ng Malta. Ang Malta ay kung saan nag-shipwreck si Apostle Paul. Doon nasira yung kanilang barko at doon lumubog. So nakita po natin doon kung paano parang set up ang nangyari. Pumunta nakulong si Apostle Paul at humingi siya ng hustisya na
litisin siya dito sa Roma. Ang Malta ay hindi nakalagay sa kanilang journey. Pero makikita po natin sa Acts chapter 27 to 28, nakita niyo na parang it is set up. Nawasak ang barko, parang masama ang nangyari, but it is set up for good. Bakit po? Kasi po gumalaw ang Diyos sa lugar ng Malta. Para maiksi, reviewin nyo po, Acts chapter 27 to 28, para meron kayong familiar kayo sa story, pero kung babasahin natin yan, hindi tayo matatapos ng oras. Ikukwento ko na lang ng mabilisan sa inyo. Doon sa pangyayaring iyon, nakita po natin na si Apostle Paul at ang mga sundalong kasama, ang mga nakakulong, mga sundalong kasama niya po, ay nasira yung barko at doon sila napadpad sa Malta. At kung mapapansin nyo, parang set up ang nangyari dahil ang gagawin sana nila ay papatayin na yung si Paul. Pero at ang mga nakabilanggo doon. Pero iningatan sila ng Diyos. Nawasak ang barko, napatuloy sila sa Malta, pero doon sa Malta, isinat up ng Diyos, ino-organize ng Diyos ang mga kaluluwa roon. Ino-organize ng Diyos ang 200 plus na mga tao doon para makita na ang pinaglilingkuran ni Paul ay Diyos na buhay, Diyos na nagliligtas, at Diyos na makapangyarihan. Doon sa Malta kung saan si Apostle Paul ay kinagat ng mabangis na ahas. Na talagang a few seconds, pag nakagat ka nito, mamamatay kang bigla. Kaya po, mga kapatid, pero nakita ng mga tao na hindi man lamang na si Apostle Paul, pinagpaglang niya ang ahas doon sa apoy, and then namatay at hindi siya namatay. At doon nakita ni Paul, ano nga ang pangalan na yun? Pabius o Pulbus ba yun? Parang ganon tipo, na yung isang leader ng Malta na nakita niya yung himala na ginawa ng Diyos, at ito nga po doon ipinakita na nagministry si Apostle Paul, pinagaling niya lahat ng mga may sakit at karamdaman, at hindi lamang yon, umalis sila na punong-puno ng pagpapala. So iyan po yung story ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, kung papag-aralan natin, ang tawag dati sa kanya ay sino? Saul. Nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon. Pero nung the road of Damascus, nung na-set up siya ng Panginoon, ang set up ay kuhulihin niya mga Kristiyano. Ang set up ng pagpunta niya sa Damascus, sa iba-ibang lugar, ay para hulihin at ikulong at kung manlaban, patayin ang mga mananampalatayang Kristiyanong sumusunod kay Lord. But the Lord organized, the Lord prepared the Damascus place, hallelujah, na kung saan siya naglalakbay upang mapabuti siya, upang gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. That's set up for good. Masama ang nangyari. Nawasak ang barko, kung makipasin nyo sa buhay ni Apostle Paul, nabulag siya. It is set up. Nakita na pagkatapos na nabulag siya, nakakita siyang muli, na-empower siya muli. It is good set up. God organize. God prepare. At ngayong umagang ito, nandito kayo, it is set up by God na i-prepare ang inyong mga puso upang gamitin kayo ng Diyos sa mas malaking kaparaanan sa ating mga buhay. Paul's life proved that this power is truth. What looks like setback can be set up for God's greater good. Hallelujah. Pinatunayan sa buhay ni Apostle Paul ang kapangyarihan ng katotohanan, ang mukhang isang parang masamang nangyari o paurong ay maaaring isang pag-aayos para sa higit na kabutihan ng Diyos para sa iyo. Kaya po, napakaganda, kaya pinamagatan kong itong set up for good. Why? Number one na makikita natin, bakit set up for good? Because set up through transformation. Iniayos, ipinirepair, sa pamamagitan ng pagbabago. Si Apostle Paul, nakita po natin, he is a persecutor person. Maaring ikaw ay katulad din ni Apostle Paul. Hindi naman ko pinopersecute ang church. Maaring nakikita mo sila, nakikita mo yung kakulangan ng church, nakikita mo yung mga tao, baka naman sineset up ka na ng Lord para magamit to transform you to the supernatural transformation na nais ng Diyos set up sa iyo. Si Apostle Paul, makikita na, before he was Paul, he was Saul in Tarsus.
persecutor of Christian. He approved of the killing of Stephen na makikita natin ito sa Acts chapter 7 verse 8. At maraming early church, yung mga Kristiyano sa kapanahunan ni Apostle Paul ay takot na takot sa kanya. Hallelujah. When Paul, at dito pa nga po yung isang patunay sa Acts chapter 9:26, when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believer, but they were all afraid. They did not believe he had truly become believer. Imagine niyo ha, kasi na-encounter niya ang Panginoon. Pero nung nalamang na-encounter ni Apostle Paul o Saul ang Panginoon, walang mga believer na naniniwala sa kanya. Come on, tingin kayo sa akin. Set up by God. Sometimes mga kapatid ko, merong mga tao na hindi naniniwala na binabago ka ng Diyos. Ang kanina, ang kagabi, I'm so blessed sa mga youth natin. They are hunger. Sabi ko, ang hirap maabot ng youth. Pero pag mahal mo pala yung youth, maa-adapt mo yung culture nila para madala sa Panginoon. Salamat po sa mga magulang na ipinagkatiwala ang inyong anak at sinisigurado po namin na pagkasama ninyo namin ang inyong mga anak, hindi naman namin sila dadalhin sa kasamaan. Dadalhin namin sila para sa kabutihan. We set up the program. We set up yung mga pamamaraan, mga paggala, but set up for good for ministering to our youth. Maraming mga youth na ngayon ay dumaranas ng mga depression. Kung sa iba hindi naniniwala sa depression, pero tayo, nakikita natin, nagmi-minister tayo sa mga hopeless, loveless, sa mga walang kadate noong February 14 kahapon. Hallelujah. To God be all the glory. Mga kapatid ko sa Panginoon, maybe na-set up ka, pero ang magandang balita, God set up through transformation. Ginagawa niya ang mga pamamaraan, ang preparation para baguhin tayo. Maaring ang iba hindi naniniwala, Kristiyano sa iyo, dahil na-encounter mo ang Panginoon, okay lang yan. If tinatransform ka pa ng Diyos para mas lalong makita ang kalwalhatian ni Kristo. Sabi ko sa youth sabi ko, alam nyo, for the sake na maabot sila, nagkamali din ako, pero magiging mali ito kung hindi tayo natuto sa mga pagkakamali na meron tayo. Yes, nagkamali tayo, pero yung pagkakamaling ito ay hindi madidistinguish para sa magandang kinabukasan mo. Hindi itong pagkakamali ng nakaraan mo ang magdidikta sa magandang kinabukasan patutunguhan mo. And all of us, nakaranas ng mga masasamang bagay. Katulad ni Apostle Paul, he is a persecutor. He is one na nandoon noong kinal si Esteban. Parang sa madalit sabi, si Paul, mamamatay tao. Pero isinet up ng Lord, ipinrepair ng Lord ang mga pangyayaring ito to transform Apostle Paul. Kung ginawa ito ng Diyos kay Apostle Paul, hallelujah, gagawin din ito sa iyo. Amen. Maaring different lang. Maaring walang naniniwala sa iyo. Maaring sa panahon na ikaw ay galit na galit sa mga ibang tao, pero isineset up ka na pala ng Panginoon to transform your life. Glory to God. Hallelujah. On the road of Damascus, Paul encountered Jesus in Acts chapter 9. He blindness and lead to spiritual sight. Diba, nabulag dito si Apostle Paul, pero yung kanyang pagkabulag, ito yung nag-lead sa kanya upang humantong sa pagkamulat ng mata kay Kristo. Ang kanyang pinopersecute ay ang mga Kristiyano. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sabi niya, Paul, Paul, hindi sinabi ni Jesus, bakit mo pinag-uusig ang aking mga disipulo? Ang sinabi niya, Paul, Paul, why are you, bakit mo ako pinopersecute? So mga kapatid ko sa Panginoon, kapag may mga tao nagpo-persecute sa atin, may galit sa atin, sinisilip tayo, mga kapatid ko, hindi ikaw ang sinisilip, kung hindi si Jesus. Kaya continue lang. Hallelujah, continue lang. Maaring sila'y bulag because Satan blinded the eyes of people, the unbeliever, upang hindi sumilay sa kanila ang kaliwanagan. Pero nung isinet up ng Lord sa road of Damascus, nakakita siya. Nakita niya yung Diyos na kanyang pinopersecute. Yung mga Kristiyano ay si Jesus pala ang kanyang pinopersecute. His past did not cancel his future.
Parang ang sama ng nangyari kay Apostle Paul, parang hindi magiging maganda yung kinabukasan niya. Pero mga kapatid ko at mga youth na narito ngayon, mga kababaihan, mga senior, hindi yung iyong past mistake ang magdidictate o kakancel sa magandang kinabukasang naghihintay sa iyo. His mistake become testimony of grace. Nakita natin na ang kanyang pagkakamali, ang mga nakaraan niya ay naging isang patotoo para sa maraming mga tao. Ang taong mamamatay tao, ang taong nakulong, ang taong pinupersecute si Kristo, siya rin yung tao na because sa biyaya ng Diyos, halos higit kalahati ng New Testament letter, isinulat ni Apostle Paul. And to God be, ginamit siya ng Diyos para isulat ang salita ng Diyos sa mga churches, sa mga tao. Kaya kapatid ko sa Panginoon, kung maaaring meron kang nakaraan, may marami kang pagkakamaling na napagdaanan, but itong mga pagkakamaling ito, when you encounter Jesus, when you are ready to prepare, hallelujah, para i-prepare ka niya, yan ang magiging testimony mo. God did not wasted Paul's background. He redeemed it. Hallelujah. Hindi na sayang yung natapon yung kanyang mga nakaraan. Ito yung ginamit ng Diyos na kahit gaano ka kasama, kahit gaano ang iyong nakaraan, kayang i-transform ng Diyos ang iyong buhay. To God be all the glory. Bakit malakas kong sinasabi ito? Means, dahil naranasan ko. Hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyong harapan. And every time, laging ipinapaalala na sa akin yung mga mistake na dumarating sa aking isipan. Hindi ko pa nasasabi ang lahat ng mga pangit na mistake. Sabi ko nga, hindi ako inililid ng Lord doon. Kasi may mga times sinasabi ng Lord sa akin, kasi anak, nilimot ko na yung iyong nakaraan. Ang inililista ko ngayon ay ang iyong kasalukuyan. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa Panginoon, ngayong umagang ito, isineset up ka ng Panginoon, inaayos ka ng Panginoon, ang Diyos ay ino-organize niya ang iyong buhay to transform into the supernatural testimony. Pangalawa po natin na makikita dito mga kapatid ko. Lesson we learn muna na marami pa tayong your past does not disqualify you. It may be prepare you. Hallelujah. Parang hindi karapat-dapat si Paul, hindi siya karapat-dapat maging apostle, hindi siya karapat-dapat sumulat ng maraming mga epistle. Pero your past does not disqualify you. It may be preparing you. It was Satan blinded your past because of anger. Let God enlightening you today. Hallelujah. Yung past mo ang nagsara o galit ang nagsara upang hindi mo makita ang magandang naghihintay na kinabukasan ngayong araw na ito sa iyong kinabukasan. Your mistake does not mean they will dictate your bright future. Hallelujah. Means they will be your testimony. Ang iyong pagkakamali ay hindi nangangahulugan na ito na ang magdidikta sa iyong magagandang kinabukasan. Ito ay nangangahulugan na ito ang iyong magiging magandang patotoo sa hinaharap. Pangalawa na natin na makikita, set up for good in the life of Apostle Paul. Why? Number 2, set up through suffering. What the enemy meant for harms or for evil, but God meant it for good, set up for expansion. Hallelujah. Dati, si Apostle Paul, pinupersecute niya sa Jerusalem. Nandoon siya sa Apostle Paul, taga Tarsus. Pero kita nyo, na-expand ang gawain ng Panginoon through the life of Apostle Paul. Wow. Set up through suffering. Acts chapter 9, verse 15 to 16, but the Lord said, go! Ito na po ang suffering na dinanas ni Apostle Paul nung siya tinawag ng Lord. Bago pa naranasan ni Apostle Paul yung mga suffering, set up through suffering. Ang hirap na yun, i-set up kayo, tapos para maghirap. Wow, Lord, ba't ganon? Pero mga kapatid ko, this is one mistake ng mga Kristiyano. Hindi itinuturo na after you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, the Lord ay
permitted sometimes sa ating buhay na i-set up ang mga masasamang bagay to suffer you to become at your testimony. Take note ha, bago pa naikulong si Paul, bago pa siya ginamit ng Diyos mightily, nakaranas muna si Paul na hindi siya kilalanin at siya Kristiyano na. Maari sa atin, pag tayo humaharap sa mga tao, magte-testimony tayo, hindi tayo makapagbahagi kasi inaalala ng mga tao yung ating nakaraan. Pero ito po iba ang sinasabi ng Diyos kay Apostle Paul. Sa Acts chapter 9, 15 to 16, but the Lord said, go for Saul. Kay Ananias ito sinabi. Bulag na dito si Apostle Paul, na-encounter na niya ang Panginoon. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, go for Saul. Saul pa ang pangalan. Is my choosing instrument to take my message to the Gentile and to the king as well as the people of Israel. And I will show him how much he suffered for my sake. Mamma mia. Set up for suffering. Hindi pa niya, hindi agad sinabi kay Apostle Paul. Kay Ananias sinabi. Mga kapatid ko sa Panginoon, maaari ngayon ikaw ay nasa punto ng buhay mo na ikaw ay nagsasuffer financially, nagsasuffer ka sa family mo, nagsasuffer ka sa problema mo, hallelujah. But dito sa suffering na ito, God organized kung paano gagalaw siya sa iyong buhay. Paul suffered greatly. Naikulong siya. Acts 16. Lumubog yung barko niya, Acts 27. Yung barko niya sinasakyan. At alam nyo ba na dapat si Apostle Paul ay papatayin dito? Dahil masisira na ang barko. So ang pinaka-the best nilang gawin ay patayin na yung lahat ng mga tripulante doon. Yung lahat ng mga kulong. Kasi kung may makakatakas doon, alam nyo mangyayari? Yung lahat ng mga sundalo ay papatayin din. So, melyo nang patayin itong mga nakakulong na ito kaysa yung mga sundalo pa ang mamatay. Yun po ang law sa kapanahunan noon. Kaya ganun katindi. Kaya nag-set sila na patayin na lamang ang mga nakakulong na yon. Pero through the life of this suffering, 200 plus na mga sundalo at mga nakakulong ay naligtas dahil sa buhay ni Apostle Paul. Nakakita si Apostle Paul ng biyaya sa harapan ng commander na si Julius. Isang matigas na sundalo ng Romano. Amen. Hallelujah. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sapagkat set up through suffering. Sometimes dumarating sa atin that we suffer. Pinahirapan tayo, nirejected tayo ng sarili nating mga pamilya, Kristiyano. Si Apostle Paul, they rejected his own people. Siya'y buhay na patutunan kung tutuusin. Sa Acts chapter 21, 27, 26, pero hindi yun yung naging hadlang upang hindi siya mag-undergo ng suffering. At ang pinakamasaklap pa sa kanya ay noong siya'y Kristiyano that torn into the flesh, the 2 Corinthians 12:7, nanalangin siya ng ilang beses, pero hindi dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Church, maybe today you are set up through suffering. And you pray a lot of prayer. Nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Wala na bang pahinga? Ilang beses ako nanalangin. Si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, three different times, I beg you, the Lord, to take away. Each time, he said, every time na siya nananalangin, Panginoon, alisin mo na ako sa pagsubok na ito o sa sarong ito o dito sa kalalagayan kong ito. Hindi nasabi ng Bible kung anong sakit meron siya, kung ano yung ipinapanalangin hirap na dinadanas siya, and that it turned to the flesh. But laging every time, 3 times, every time na he pray, laging sinasabi ng Diyos, so now, I'm glad to boast about weakness. So that, sabi rito, sabi lagi ng Diyos, He said, my grace is all you need. My power work best in your weaknesses. Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, dumaranas ka man ng different na sitwasyon sa iyong buhay.
Maaaring nagtatanong ka, Lord, bakit hindi mo dinidinig yung aking panalangin? 3 times ako nanalangin siya. 3 times ako humingi ng himala. But sinasabi ng Diyos, anak, my grace is all you need. Woo! Grace is the unmerited favor of God sa iyong buhay. Maaring mayroon kang sitwasyon, may mabigat kang dinadala, o nagsasuffer ka ngayon. But laging sinasabi ng Diyos, anak, my grace is sufficient to all your need. Hindi mo kayang humakbang dahil sa problema. My grace is sufficient to all your need. Wala ka ng mukhang maiharap sa mga tao. My grace is sufficient to all your need. Parang baksak ka na at hindi mo na kayang lumakad pa sa iyong buhay espiritual. My grace is sufficient to all your need. Hallelujah. Horamasandara. My power walk best in your will. Sa panahon na ikaw ay nanghihina, doon mo mararamdaman kung paano ka papalakasin ng Diyos. Walang Kristiyanong na parang pag ikaw ay hindi nakakaranas ng suffering, hindi ka lalago. But kung ikaw ay nakakaranas ng mga different situations sa iyong buhay, doon ka palalakasin ng Diyos. My grace and my power work best sa iyong panahon ng iyong kahinaan. So, sabi ni Paul, so now, I'm glad to boast about my weakness. Yung dating kinakaayawan mo, nahihiya kang ipagsabi, yung mga kahinaan mo, hallelujah, ngayon, maipagsasabi mo, na kung saan ako mahina, doon ako pinapalakas ng Diyos, hallelujah. Ganon ang mindset ni Apostle Paul. Naiset niya yung kanyang mind, inihanda na siya ng Panginoon sa kanyang kakaharapin. Hindi po pwedeng pagpapala lamang. Hindi po pwedeng transformation lamang sa iyong buhay. Kinakailangan dumaan ka in a process sa iyong sitwasyon, sa iyong paglagong Kristiyano, sa iyong pamumuhay. So sabi dito, I'm glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why I take my pleasure in my weaknesses and in the insult, hardship, persecution, trouble that I suffer for Christ. For I am weak, then I am strong. Hallelujah, hallelujah. To God be, ang iyong kahinaan itatransform ng Panginoon para sa iyong kalakasan. To God be all the glory. So set up through suffering. Set your mind na tayo when we start to follow to Jesus, when we start to ministering to the people, take note, si Satan ay magse-set up para i-test ka. But sinasabi ng Lord sa iyo, my grace is sufficient for you. For when you are weak, then you will become strong because I will never leave you nor forsake you. I will strengthen you, says the Lord. Hallelujah. Paul declare, kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Sabi niya sa 2 Corinthians 4:16-18, ito naman ang declaration niya. Nung panahon na nasa sitwasyon, sabi niya sa 2 Corinthians 4:16-18, tinagalog ko, kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Mapapagod ka. Darating sa sitwasyon mo. Magkakasakit ka, darating sa sitwasyon mo. Pero ang sabi ni Apostle Paul, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Hallelujah. Maaring ang iyong katawan nanghihina, pero ang Espiritu ng Diyos, when the Holy Spirit dwell in you, He will empower you. Ang sabi ng Acts 1, and you receive power after the Holy Ghost come upon you. And you shall be my witness. Kahit na ikaw ipagod na pagod at hinang-hinam. Hallelujah. Ipalalakasin ka ng Panginoon, yan ang sabi niya. Ang bahagyang panandali, ang kapighatian na dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan, walang hanggan at walang katulad. Yung suffering mo ngayon ay magbubunga ito ng kagalakan. The joy when you face suffering, when you face trial, hallelujah, ito yung magbibigay ng Diyos para itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi kapag tumingin ka sa kaliwa o sa kanan mo, sa sitwasyon, sa economic crisis ng mundo, madadapa ka. Pero ang magandang balita, sabi ni Apostle Paul, declaration niya, sabi niya, kaya kami, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi sa mga sabi nga, at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan.
ang mga bagay na di nakikita. Si Paul, despite na parang sinet up ang sitwasyon niya, but God prepare para sa great impact sa kanyang buhay. He declared, that's why, sabi niya, that is why we never give up. So sabihin mo sa kaliwa, kanan mo, don't give up. Hallelujah. Amen. So when you don't look at the trouble we can see now, rather fix your eyes to Jesus. What the enemy meant harm, but God meant it for good. Hallelujah. Sabi rin sa Genesis 50:20, at press na itinitestimony ko, lagi yun nangyari sa ating mga youth na nun sila ina-aksidente kay Danny. Matagal ko nang sinasabi, Danny, kako, labis na kayo sa inyong 5-seater. 6 na kayo ngayon, nagiging 6-seater yung 5-seater mo sa sasakyan. Why na hindi ka na bumili ng magandang sasakyan na pituhan? Pastor, hindi kami naapurbahan. And then the Lord set up, permitted yung sitwasyon. Hindi, masama ang nangyari. Na-aksidente sina Justin, nawasak yung sasakyan nila. Ngayon, saan sila kukuha ng sasakyan? Na-deny sila noong una pa lamang sa konsesyonarya. Pero sabi ko kay Danny, tandaan mo ito, ipinagamit mo sa Panginoon for many years yung iyong sasakyan. Did you think na hindi niya papalitin ito ng the best? And then after that na-encourage siya, pumunta siya ng bangko. At pagpunta niya ng bangko, ilang araw lang nakalipas, I think kahapon nangyari, Duwi Journey yata, o isang araw lang, pumunta siya ng bangko, and then sabi ng bangko, tingnan mo nga yung card mo, kung nandun na yung pera. Wow. At ngayon, sabi ko, Danny, ngayon, sa church, ikaw ang may pinakamagandang sasakyan. Hallelujah. Sometime, the Lord set up sa mga suffering sa ating buhay, but He organized for good. To God be all the glory. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. When you are weak, you will become strong. When you face suffering, God, the Lord will strengthen you. Kapag mayroon kang sitwasyon, take note. Oh yes, Lord, I am candidate for the blessing. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. What the enemy meant for harm, but God meant it for good. So, prison, tingnan po natin ito, prison lead to praise. Naranasan, nag-suffer si Apostle Paul sa Acts 16:22-25. Pero alam nyo, doon sa suffering na yon, prison lead to praise. Sa pag ikaw ay isinet up mo ang iyong mindset, ino-organize mo na it is for good, yung iyong suffering, it will become praising God. Sa Acts 16:22, about midnight, Paul and Silas were praying and singing to God, and the prisoner were listening to them. Kahit na di ba pa, ang hirap mag-testimony kapag meron kang pinagdadaanan. Si Paul, dito po sa Acts 16, si Paul and Silas, nakakulong na ganito. Paa, tuhod. Para bang ang hirap magtaas ng kamay. Ang hirap pumadyak para magpuri sa Panginoon. Pero sina Apostle Paul, yung kanilang suffering, hindi yung nag-turn para hindi sila maaring hindi na isulat ng Bible na sila pinagtatawanan ng mga nakakulong. But yung kanilang gabing yun ang nag-lead sa kanila to praising God in singing worship to the Lord. Even in the prison, they worship. And God responded with the earthquake. Hallelujah. Nakita ng maraming mga tao na gumalaw ang Diyos. Nayanig ang place na kung saan sila nagpupuri sa Diyos. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, yung sitwasyon mo, ngayong pinagdadaanan mo, ito turn ng Diyos ito for praise, for worship. Chain lead the two letter. Nakakulong si Apostle Paul. Nakataka nila kala, pero hindi natin kalaan na isulat niya ang most of New Testament epistle. Sa Ephesians 3:1, ang patunay, Paul, the prison of Christ for Gentiles. Sinabi niya, ako si Paul. Hindi siya na ikinakahiya yung kanyang suffering na nararanasan.
Sa Philippians 1:12-14, what happened to me has actually served to advance the gospel in my chain are in Christ. Advance. Naging advance pa ito para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Magamit siya ng Diyos mightily. Kaya yung suffering mo ang gagamitin ng Diyos to advance upang maraming mga tao makakilala sa Kanya. Yung iyong testimony gagamitin ng Diyos. Yung mga nangyaring actual sa iyong buhay ay in advance to the gospel. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Colossians 4, remember my chain. Alalahanin mo yung aking tanikala. Hallelujah. I'm suffering bound with chain as a criminal, but the word of God is not bound. 2 Timothy 2:9. Sabi, kaya kapatid ko sa Panginoon, yung sitwasyon mo, wag nawa ang magpakulong o magtali sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Maraming mga taong nakatali sa kasalanan, nakatali sa nakaraan, at hindi na sila makapag-move forward. But itong suffering mong ito, katulad ni Apostle Paul, ang hindi nahadlangan upang hindi ibahagi ang salita ng Diyos. Hardship lead to deeper revelation. Nakaranas siya ng paghihirap, pero yung naghantong sa kanya upang maitaas ang pangalan ng Panginoon. 2 Corinthians 12:7-10, Paul speak about the thorn into the flesh, but sinabi ng Lord, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weaknesses. Lesson we learn, your struggle may be producing something eternal or testimony. Your situation lead you to praise in Him. His grace is sufficient for your weaknesses. Hallelujah. God set up for good. Pangatlong punto na nais kong dalhin sa inyo, set up through calling. Hallelujah. Set up through calling. God prepare before He promote. Hindi basta na-encounter ng Lord, ni Apostle Paul, ang Lord. Take note He prepared. Kahit na si Apostle Paul ay magtalinong tao, pero kailangan niyang umupo. Mga kapatid ko sa Panginoon, marami dito ang gusto magpagamit sa Panginoon, pero ayaw mag-aral ng Bible School. Maraming gusto magpagamit sa Panginoon, pero ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. But Apostle Paul ay different. God set up and He called. Sa Galatians 1:13-24, sabi dito, isinaysay niya yung kanyang buhay at may encourage kayo sa kanyang preparation. Sa Galatians 1:13-24, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noong bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa akong inuusig ang iglesia ng Diyos. Sinisikap na ito'y wasakin sa relihiyong yon. Ako'y naging masugid ding at higit na maraming Hudyong kasing edad ko. Dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, ito maganda. Minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Kapatid ko sa Panginoon, hindi aksidente na narito ka. Lagi niyong naririnig ito. But God set up you because He called you. Before in the mother womb, katulad ni Jeremiah, ganun din ang nangyari sa kanya. Sinabi rin ng Panginoon. Yung pagpo-persecute niya, maari yung ating mga anak, hindi natin nakikita yung mga pagbabago sa kanilang buhay, yung ating mga youth, mga bata. But alam nyo ba na yung mga kabataan natin, I'm so blessed, mga competitor talaga yung ating mga youth. At hindi ko laging natutuwa ako at nagagalak na makita silang ang iinit. Palakpakan nga natin si Glidel, as a president ng youth. Ang young adult si Joy, they talagang grabe si Ken, they are coordinated talaga, para maabot ang ating mga kabataan. Kasi tatanda tayo. Sabi ko nga, Lord, although ako ay feeling ko ay nasa 27 lang ako, pero wag na kayong pumalag. Pero 47 na ako. So sabi ko, Lord, 47, ilang taon na lang din ang aking magagalaw. Maaring ilang taon ay limited na ako. So I decide. I take a decision. Sabi ko, Lord,
hindi po pwedeng ganito lang ako. I need to go in mission. Gusto kong gamitin mo ako habang malakas pa ako kasi pag hindi na ako malakas, paano na? Pag hindi ko na kayang ma-enjoy na pumunta sa ibang lugar para magbahagi ng salita ng Diyos, pag hindi ko na kayang maglakad at uugod-ugod na ako, paano na? Habang may lakas pa tayo, mga kapatid ko, gamitin natin ito. Iba na yung productivity mo kapag ikaw ay may edad na. Kaya, shout out din sa mga na-edad na. Hallelujah. Galaw-galaw din. Hallelujah. Tinatawag ka ng Diyos. God set up and He call you before the mother womb. Mula pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina, tinawag ka na ng Diyos. It doesn't matter. Maraming taon ang nakalipas. Ang matter ngayon nagpapagamit ka sa Panginoon. Hallelujah. God is calling you right now. Woo! Hallelujah. Paul understood he was chosen. Until na hindi mo alam na tinawag ka ng Diyos, until na hindi mo alam na kailangan ka sa gawain ng Diyos as a body, mananatiling kaminggo ka lang. But if you know and understood that God is choosing you, He called you, and when He called, He prepared. And when He prepared, He empowered. And when He empowered, hallelujah, He glorified His name. Kushikaramasana. He said, set apart from his mother womb, sabi ng Lord. Even his delay season, God prepared Paul. Hindi basta-basta siya agad na pumunta sa mga disciples, sabi, huy, nakaka-encounter ko rin si Jesus. Ano? Pumunta siya ng Arabia, halip na sa mga apostle agad. At he mentoring Barnabas. Nagpa-mentor siya. Even na kahit mas matalino siya kay Barnabas o mas magaling siya kay Peter, he sit down and prepare. Mga kapatid ko, hindi ko mo matalino ka, magaling ka, tinawag ka ng Diyos na agad na hindi ka nagpiprepare. Every time, Apostle Paul is number one example. Siya ay pinakamatalino sa lahat niyang kabataan, pero he prepare. Nagpaaral siya, nagpaturo siya. Ganun po, kung alam mo tinawag ka ng Diyos, dapat alam mo rin na ikaw ay handang magpe-prepare. Dito po natin na makikita rito, Wilson, hiding season are not wasted in season. Hallelujah. May mga panahon o seasonal sa iyong buhay na parang hindi nakatago. May mga testimony na parang hindi ngayon ibinibigay pero isang araw mabibigla sila. Hallelujah. Na yung testimony mo pala ang magiging tuntungan ng iba para mas lalong lumago sila sa panahon. God set up you from your mother womb. When God use you, He prepare. Kapag ikaw ay gagamitin ng Diyos, ikaw ay ipiniprepare niya at ikaw ay naghahanda. For many years, maraming preparation. And we are still preparing. We are still preparing. Even ang aking may bahay. But always remember that God prepare before He promote. Maraming mga taong gusto ay promotion agad sa church o promotion sa mga trabaho. But they are not willing na i-prepare yung kanilang buhay. Ay, matalino na ako, magaling na ako. Alam ko na yan. No. It doesn't matter kung ikaw ay magaling o matalino. Ang matter is, are you ready to prepare? Are you ready to obey? Are you ready to submit? Number 4 po natin na makikita, 2 point na lang. At nais ko na mag-rema ito sa atin. Set up for impact. Sinet up, ipinrepair si Apostle Paul, in-organize ng Diyos ang mga nangyari sa kanyang buhay upang maging impact sa marami, hindi impacto. Kasi marami, mga impacto lang, hindi nakaka-impact sa maraming tao. Pero si Apostle Paul, nagkaroon siya ng impact o encourage o epekto na nag-lead sa maraming mga tao. Paul missionary journey changed the world. Laging ang mindset niya ay humayo noong even na nakakulong siya. Yung desire niya na makapunta ng Rome habang siya nagmi-mission. At set up man, masama man ang nangyari na nakapunta siya na nakakulong na dito sa pagpunta ng Rome. Pero hindi yun naging hadlang para maibahagi, maging impact siya sa maraming mga tao. Parang ang hirap mag-testimony, Apostle Paul, prison of God.
For His sake. O nasaan yung Diyos mo? But Apostle Paul, nakita natin siya. He planted churches across the Asian Minor. Greece, Rome, Greece kasama yung Corinthian doon. His obedience caused the gospel to spread beyond Jerusalem and to the Gentile world. At nakarating din sa Terni. Nakarating din sa Pilipinas. Why? Because of his written letter. Even today, we are still imparted by his written. Hanggang ngayon, sa akin ay nagre-rema pa rin kung paano ang buhay ni Apostle Paul. Hanggang sa huli-huli ang hininga niya. Lagi niyang idinideclare, to me to live in Christ and to die is gain. Can we say that? Do you want to prepare yourself to the Lord? Nais mo bang i-set up ng Diyos, i-organize, i-prepare ng Diyos ang iyong buhay? Hallelujah. Upang maging impart sa maraming mga tao. When you surrender to God's process, take note ha, your life become bigger than you. Kapag sumuko ka o isinuko mo ang iyong sarili sa proseso ng Diyos, ang iyong buhay ay magiging isang malaking testimonya sa ibang tao. Hallelujah. Mas malaki kaysa sayo. Mas malaki sa title mo. Hallelujah. Kasi malaki yung Diyos mo. Ang title ni Apostle Paul, ibinasura niya upang yung titulo ni Kristo ang maitaas sa kanyang buhay. Kaya kung sabi niya, kung saan ako mahina, doon ako pinapalakas ng Diyos. Kapatid ko sa Panginoon, maaaring saan akala mo wala kang impact sa maraming mga tao? No, no, no. Malaki yung impact mo sa kanila, hindi mo lang halata. Kaya ang gagawin mo lamang is to surrender your life to God's purpose. And you will become bigger than who you are today. Hallelujah. The ultimate setup ng Panginoon kay Apostle Paul is from prison to platform. From prison to mission. From prison to reason. Acts chapter 27, 1 to 3, Julius, the centurion Augustan Raiment treat Paul kindly and give liberty to go to his friend and receive care. And even though Paul was in prison, he was trusted and treated with kindness. Kahit na siya'y nakakulong, marami pa rin ang nagpapakita sa kanya ng kabutihan. Acts 27:42-43, but the centurion waiting to save Paul and keep them their purpose. Kita nyo? Iningatan ni Julius si Apostle Paul na wag mapahamak dahil alam niya na may malaking gagawin ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. Nagkaroon ng biyaya sa harapan ni Julius si Apostle Paul. When soldier planned to kill the prisoner after the shipwreck, the centurion protect Paul. God set up a snake in the bundle of stick to beat Paul so that the people will recognize that God is able to protect and heal all disease of people in Malta. Sa Acts chapter 28, 7 and 9. At dito po nangyari na nawasak yung barko. Parang set up. Hindi naman yung dadaanan nila. Pero nawasak yung barko, hindi i-details ng Lord na sila'y magmi-ministry sa Malta. Yes, sinabi ng Lord na mawawasak yung barko, pero hindi sa Malta. Na kung saan po, mga kapatid ko sa Panginoon, doon, ginamit ng Diyos. Ayan. So, God set, ayan. Okay? Hello? Amen? Nakalagay yung mga picture. Sabi ko, sana birthday
So mga kapatid ko sa Panginoon, the ultimate setup from prison to platform. Bakit po? Dito makikita natin, even when life shipwreck, God never abandoned the mission He has for you. Kung nararamdaman mo ngayon, ang buhay mo ay parang wasak, palubog, but God never abandoned His purpose and His mission to your life. Kung parang feeling mo, wala ka ng pag-asa, ang Diyos ay isineset up, ipiniprepare ang magandang mangyayari sa iyong buhay. When Paul imprisoned in Rome, he looked like the end. But instead, the gospel reached Caesar household. Imagine nyo, Caesar household. Na-reach ang mga tauhan ni Caesar. His letter is strengthening church worldwide. His testimony inspired all generation. What looked like set up was actually divine assignment. Yung parang sa feeling mo, Lord, na-set up ako Parang laging, Lord, hindi maganda nangyaring ito Was looked like set up was actually divine assignment. Yung mga nangyayari sa iyo, kagaya ng sinabi ng Bible, and we know that all things work together for good. What does it mean? Paul tells us, God is in control. God is working for good to His people and to those who love Him. God actively working behind the scene. Parang feeling mo hindi gumagalaw ang Diyos. Hindi mo nakikita. Parang, Lord, baka hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa aking buhay? Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa iyong buhay. To close. Hallelujah. Pwede ko bang imbitahan ang ating mga worship team? Sana, mga kapatid ko sa Panginoon, anong sitwasyon meron tayo? Saan parte ng buhay mo, feeling mo na hindi ka na-empower or Lord, na-set up ka sa isang bagay na naging masama sa iyong buhay. But today, God prepared for you. God wants us to be impact to all the world. Hallelujah. You are being set up for good. Paul teaches us, your past can be redeemed. Yung iyong nakaraan ay ang gagawin ng Diyos, ito yung araw ng pagtubos niya sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon. Your pain can have a purpose. Maaring yung sakit na yung pinagdadaanan mo ngayon, yung kung saan kang sitwasyon ngayon, nakikita mo yung masama. But God can turn it for good. Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, maybe you pray for 3 times like Paul and the Lord does not answer. Pero si Apostle po sabi niya, he always said, my grace is sufficient for you. Your trial can produce triumphant. Tayo po'y tumayo ngayon. Nasaan parte ng buhay ka na parang feeling mo that you are set up for bad thing. You suffer. You are lack of finances or maybe you are lack ng paghawak ng Panginoon. Today, the good news is, just like Paul, you may not understand the process, but you can trust the author. His name is Jesus Christ. Because you love God and are called according to His purpose, you are not being set up for failure. You are being set up for good. Hindi ka itinakda para sa kabiguan. Hindi ka itinakda para matalo. Ikaw ay itinakda para sa kabutihan. Ikaw ay itinakda para sa katagumpayan. Tayo ngayon nakatayo. And we know, sabi ng Romans 8, that all things work together for good to those
who love God. Do you love God? Are you ready na maglagay ang Diyos sa iyo ng set up for good? Set up na situation upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Walang masasayang. Your past does not cancel the future. Your mistake become testimony by grace of God. Come on, today. Hindi aksidente na narito ka. Habang inaawit natin ito, do you remember Joseph, the dreamer? Sinet up ng kanyang mga kapatid na siya ay gawa ng masama. Sinet up ni Potiphar na siya'y pagbintangan ng masama. Siya ay nakalimutan sa bilangguan, pero hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Today, isa-set up ka ng Diyos for good. But allow Him na go into process. If you believe na kayang i-turn around the situation ng Diyos ang iyong buhay, from prison to mission, from suffering to testimony, from disqualify to qualify, today is the day of your breakthrough. Ginawang ka man ng masama ng ibang tao. Sinaktan ka man, pinagkaisahan ka man, pinag-set up ka for bad. But today, God set up for good. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Katulad ng ginawa niya kay Apostle. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Yes, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus, and every worldly wages here will reign. And I'm not backing down from any giant. Yes, I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Come on, come on. You turn it for Come on, good. come on. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Take what the enemy. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy. You take what the enemy meant for evil,
the road of Damascus. Naranasan ni Apostle Paul ang breakthrough nung hinanap niya ang Panginoon. Pero hindi niya hinanap ang Panginoon dahil gusto niyang makita si Jesus. Galit nga siya kay Jesus eh. But because God calling Paul before the mother womb, He set up the place of Damascus. He walked, and suddenly, Shikaramasandaraka, from the light. Sabi ko noon, Lord, narinig lamang ng mga tao kasama ni Apostle Paul ang tinig. Ugong pero hindi malinaw. But si Apostle Paul, narinig niyang malinaw ang tinig ng Diyos. At ang sabi, Paul, why are you persecuting me? And after that, nagpakilala ang Panginoon sa kanya sa lugar ng Damascus at siya pinili ng Diyos. Kapatid ko sa Panginoon, ngayong araw na ito, it is a setup for good. It is a setup that God is calling you right now. Hindi pumunta si Paul, na-encounter niya ang Panginoon dahil kailangan niya may matinding galit siya. Hallelujah. Maaring may sitwasyon ka ngayon, nais ng Diyos na palayain ka mula sa iyong galit, puot. O maaring hinahanap mo ang Panginoon, pero maling paghanap na pamaraan. Only Jesus can answer your question today. Maraming tanong sa iyong buhay. Hindi mo maunawaan na nangyayari. But today, it is set up for you for good. Hallelujah. If you are willing like Apostle Paul, come in the road of Damascus. Come in the altar and we will pray for you. The Lord, hallelujah, He willing you to reach you. Hallelujah. Oh, He organized, hallelujah, the good for you. Take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Hindi pumunta si Paul sa Damascus dahil gusto niya. May matindi siyang galit sa mga mananampalataya. Pero doon sa panahong hinahanap niya at pinagtatanggol niya yung relihiyon niya, noong na-encounter niya ang Panginoon, hallelujah, ipinaglaban niya si Jesus. Nais ng Diyos na sa araw na ito, i-set up mo ang iyong sarili. Katulad ni Apostle Paul, he set up through suffering. He set up through transformation. He set up through calling. Don't waste your time. It is a sign. It is a time for good. It is a time to organize that God is calling you. That God wants to transform you. Hallelujah. Everything in our life, in our situation. Apostle Paul said, and we know that all things work together for good to those who love God. Do you love God? Kahapon, araw ng mga puso. But ngayon, araw ng Panginoon. Yung araw na kung mahal mo ang Panginoon, just come and say, Lord, organize me. Transform me. Empower me, O Lord. Despite of my suffering right now, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hallelujah. It's up to you. But kung ang Diyos ay nangungusap ngayon sa iyo, every time, for many years, parang kilala mo yung Diyos, pero hindi mo na-encounter siya. I believe today, if you love the Lord, God will meet your need.
just come and we will pray for you. I will pour it on oil. And I will, oh, hallelujah. As the Lord lead me, I will speak to you. Shikaramasandaramakasha. Come on. You think evil for good, meant bad, but God is calling you for good. Shikararamakasandararamaka. Ang mga taong nakasuran kay Paul, ugong lang yung narinig nila. Pero noong siya'y lumapit sa ang narinig niya ay ang tinig ng Diyos. Kaya right now, kapatid ko sa Panginoon, gagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Come on. Shikaramakasandara. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Come on, church. God is calling you. Look like I'm Kung ikaw ay naniniwalang tinawag ka ng Diyos, kung ikaw ay naniniwalang handa ka magpa-prepare sa Kanya, tumugon sa tawag ng Diyos, just come forward. Si Paul hindi niya naranasang hawakan siya sa kamay, pero naranasan niya ang presensya, ang kaliwanagan ng Diyos sa kanyang buhay. Just come! This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how. Come on, talk to God. This is how I fight my battle. Tell Him. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. This is how. Sa kalagitnaan natin ngayon, nais kong manalangin to those who people-hearted. I saw na marami dito and one person na nakita ko rin. Hallelujah. Or sa atin ngayong kalagitnaan, nasaktan ka, galit ka. Hallelujah. Si Paul, akala niya yung galit niya tama. Galit siya dahil akala niya treat sa kanilang relihiyon si Jesus. At dahil hinanap niya, yung galit na ito ang nag-lead sa kanya upang ma-encounter niya ang Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay magpapalaya ngayong araw na ito kung ikaw ay punong-puno ng galit. Hallelujah. Nagagalit tayo, pero sabi ng James, huwag tayong magkasala. Huwag mong hayaan na yung galit na ito sa iyong puso ang mag-lead sa iyo upang magkasala. Huwag mong hayaan na yung galit na ito sa iyong puso ang mag-lead sa iyo o ng pagkawasak. Ngayon pa lamang, i-set up mo na ang iyong mind na ang Diyos ay gagalaw sa iyong buhay. So kung ikaw itong taong ito, just come forward sapagkat ito ang tamang panahon na hinihintay mo na palayain ka. Ang nangyayari sa iyong sitwasyon ay bunga ng galit sa mga nakaraan. Nais ng Diyos na i-heal ka. Just come forward. O meron ka nakaraan, just come forward. Hallelujah. Mahirap to pero Lord, mas mahirap kung lalaki yung galit na ito. Naisulat sa Bible na tayo nagagalit. Pero sinasabi ng Lord na kung may galit tayo, huwag tayong magkasala. Nais ng Diyos na i-restore ka. Come forward, please. Hallelujah. Oh, Rama, if you believe na ikaw itong tinatawag ng Diyos, just come forward, please. Hallelujah. Pagkatapos nito, wala nang tawag, wala nang lalapit sa akin. At sabi pa, Pastor, ako yun. Hallelujah. Shikaramasandaramakosondororomoko. Come on, come on. Hallelujah. People, kung nararamdaman mo ngayon na ikaw ay tinatawag naman ng Diyos, this is the second. Nararamdaman mo na tinawag ka ng Diyos.
Hallelujah. Matindi ngayon ang desire sa iyong puso, nag-aapoy na, Lord, tinatawag mo ako. But the Lord telling you, He preparing, ipiniprepare ka ng Diyos. So, come forward, and I will pray for you. Do you thirst for a drink? Yes, Lord. Get ready, get ready. Jesus is calling. Sabihin mo ngayon sa Lord, alam ng Diyos lahat ng detalye sa iyong buhay. Alam ng Diyos yung pain sa past. Alam ng Diyos, hallelujah. Yaya ka. Arms are open wide. Do not fear. Was worried the precious Come on, last call. of Jesus Christ. To love Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is born. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness must flow with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ
My desire is to know you deeper. And Lord, I will open up again. Throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, I will live for the moments when I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something you so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, open up my head, throw my fears into the wind. I am desperate for a thought of heaven. Oh, I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way. I open up my heart to you. I open up my heart to you. So do what only you can. Jesus, have your way. Jesus, have your way in me now. Sandararama. Panginoon, naipahayag na ang iyong salita. Lord, na-encounter nila, Panginoon, ang iyong presensya. But right now, Panginoon, you prepared them. They testify, Panginoon, sa ginawa mo sa kanilang buhay and confirm the word that you given to them. Kisi ka masandara ramakasandara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Igagawad ko, Panginoon, ang benediction. Let your favor be upon them. Eka sandara ramakashikara ramakasundoro ramako. Dan sandara ramaka. Oh God, hallelujah. Hallelujah.
Amen. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. This is the benediction. Lord, thank you, Jesus. Ora masandara naman. 1 Thessalonians 5:23-24. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong buong katauhan ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.